Hallelujah, 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 Hallelujah. Dinggin ninyong lahat ngayon ang tinig ng Panginoon sa loob na mahinaon. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinumbatan ni Jesus ang mga bayang ginawa niya ng maraming kababalaghan, sapagkat hindi sila't nagsisit tumalikod sa kanilang mga kasalanan. Kawawa ka, Corazin! Kawawa ka, Betsaida! Sapagkat kung sa Tiro at Sidon ginawa ang mga kababalagang ginawa sa inyo, malaon na sanang nagdaramit ng sako at naupo sa abo ang mga taga roon upang ipakilalang sila'y nagsisisi. Ngunit sinasabi ko sa inyo, sa araw ng paghukom ay higit na mabigat ang sasapitin ninyo kaysa sasapitin ng mga taga Tiro at Sidon. At ikaw, Capernaum, ibig mong mataas hanggang sa langit, ibabagsak ka sa Hades, sapagkat kung sa Sodoma ginawa ang mga kababalaghang ginawa rito sa inyo, sana'y nanatili pa ito hanggang ngayon. Ngunit sinasabi ko sa inyo, sa araw ng paghukom ay higit na mabigat ang ipaparusa sa inyo kaysa dinanas ng Sodoma. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsipo muna po ang lahat. Magandang hapon po sa inyong lahat. Pwede bang batiin din ang katabi ng magandang hapon? Mga kapatid, tayo pong lahat ay merong nakaraan. At ano pong ibig sabihin natin na kapag tayo ay merong nakaraan, ibig sabihin alam natin na sa buhay natin, nakagawa tayo ng hindi maganda. Sa buhay natin, tayo po ay nagkasala. Sa buhay po natin, tayo po ay nagkamali. Sa madaling salita mga kapatid, lahat po tayo dito ay hindi perpekto. Lahat po tayo na nandito may pagkukulang. Pero sa kabila ng ating pagiging hindi perpekto, sa kabila ng ating mga pagkukulang at kasalanan, tayong lahat ay laging pinagkakalooban ng panibagong buhay ng Diyos. Panibagong tsansa na makapagbago. Panibagong buhay na bumawi sa kabutihan ng Panginoon. Tayong lahat ay may nakaraan, pangit man itong nakaraan na ito, pero lagi tayong binibigyan ng pagkakataon ng Diyos upang bumawi. Bakit po sinisimulan sa ganitong pamamaraan yung atin pong pagninilay para sa araw na ito? Dahil kung mapapansin po ninyo maigi sa ating ebanghelyong napakinggan, tila ang tono ng Panginoon ay parang galit. Bakit? Dahil tila ang sama-sama ng loob ni Jesus. Dahil sa mga bayan na ginawa niya ng kababalaghan, ginawa niya ng mabuti, ginawa niya ng milagro. Anong sabi doon sa ating ebanghelyo? Hindi sila nagsisi. Hindi sila nagbagong buhay. Kaya para sa Panginoon, tila napakasama ng kanyang kalooban. Kaya anong sabi ng Panginoon? Kawawa ka, Corazin. Kawawa ka, Betsaida.
Pero mga kapatid, ang Panginoon ay laging nagbibigay sa atin ng mga pagkakataon. Sa mga pagkakataon na siya ay nangungusap sa atin, nangangahulugan ito mga kapatid, binibigyan niya din tayo ng pagkakataon upang tayo'y magbago. Sa mga pagkakataon na tinatanggap natin siya sa banal na Eucharistia, sa mga pagkakataon na siya ay nangungusap sa atin sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Ito din ang mga pagkakataon na binibigyan ka ng pagkakataon ni Jesus upang magbalik loob sa Kanya. Pero ang tanong, tunay nga ba talaga tayong nagbabago pagdating sa Panginoon? Alam niyo po mga kapatid, nasa kalagitnaan na po tayo ng buwan ng Hulyo. At alam po natin ang buwan ng Hulyo, ang ikapatong buwan sa taon. Magandang balikan po mga kapatid, nung nagsimula po ang taon na 2025, nung January, di ba ho, marami sa atin ang nangako. Ano yung mga pangako natin nung January? Magpapaka-healthy na po ako. Magpapapayat na po ako. Magpapakabuti na po ako. Magandang tingnan mga kapatid, ngayong kalagitnaan ng taon, yung ipinangako po ba natin nung simulan ng taon, nagagampanan po natin? O baka nagiging ningas kugon lang? Taon-taon tayo po ay nangangako sa Diyos. Pinapanibago lagi natin ang ating pangako nung tayo'y nabinyagan. Pero mga kapatid, ang tanong, tunay nga ba talaga tayong nababago? Tunay nga ba talaga tayong nagbabago? Mga kapatid, mahalaga po na tayong lahat ay hinuhubog ng Diyos. Pero kasama po sa paghuhubog sa atin ng Diyos ay hindi lamang po manatili kung nasaan tayo. Bagkus kasama po sa paghuhubog sa atin ng Diyos na tayo ay maging mas mabuting tao. At sa pagiging mas mabuting tao, ibig sabihin po noon, tunay na may nagbabago sa ating puso at kalooban. Mga kapatid, ang iba po sa atin tatanggap ng Eucharistia mamaya. Ang iba po sa atin nakinig ng maigi sa salita ng Diyos. Ang iba po sa atin puno ng pagkapasalamat sa pagdalo ng banal na Eucharistia. Pero tandaan din po natin mga kapatid, sa mga oras na ito, nangungusap ang Panginoon. At sa pangungusap ng Panginoon sa atin, hindi lang tayo basta nakikinig. Hindi lang tayo basta tumatanggap. Bagkus nagdudulat po ito sa atin ng pagbabago. Ang Eucharistia po ay pagpapasalamat. Ngunit ang Eucharistia din po ay dapat nagdudulot sa atin maging kagaya ni Jesus. Ang Eucharistia po ay pagpapasalamat. Ang pakikinig sa salita ng Diyos ay pagpapasalamat. Pero dapat nagdudulot din po sa atin ito na maging kagaya ni Jesus. Maging kagaya ng mahal na pong Jesus Nazareno. Dahil kung tayo pong lahat ay tunay na kagaya ni Jesus, nangangahulugan na may pagbabago sa ating puso at kalooban. Amen.